Thank you, Kendra. Wika ni Denise sa matalik na kaibigan nang magkita sila sa restaurant na pag-aari ng pamilya nito. Sigurado ka bang sa barko mo gusto magtrabaho, Denise? Ayaw mo dito na lang sa restaurant? Oo, sayang naman yung training ko kung dito ko rin pipiliing magtrabaho sa restaurant. 2 araw na nakalilipas mula nang matapos ni Denise ang isang linggong training niya para maging isang ship crew. Pag-aari ng pamilya ni Kendra ang pinakamalaking shipping company sa bansa. Humingi si Denise ng tulong sa babae upang makapagtrabaho sa isa sa barko ng mga ito. Besides, sigurado ako na hindi magtatagpo ng das namin ni Dad kapag nasa barko ako. Pagpapatuloy niya. Isang mayamang negosyante ang ama ni Denise na si Dencio Saldivar. Simula pagkapanganak ng dalaga ay marangyana ang buhay na tinamasa niya. Subalit pagka-graduate niya ng kolehiyo, 2 buwan na nakalilipas ay napilitang umalis si Denise sa poder ng ama. Nalaman kasi ng babae na gusto siyang ipagkasundo ng ama sa anak ng kaibigan nitong businessman. Hindi nagustuhan ni Denise ang planong yun ng ama, kaya naman nagdesisyon siyang lisanin ng mansyon ng kanyang mga magulang. Isang araw ang nakalipas pagkatapos niya maglayas, ay nalaman ng dalaga na pinutol ng ama ang lahat ng bank account at credit cards niya na nakapangalan dito. Subalit sa kabila niyon ay hindi natinig si Denise. Sa halip na bumalik sa mansyon ay mas nagdesisyon ng dalaga na patunayan sa ama na kaya niyang buhayin ang sarili niya at hindi niya kailangan ng pera nito para mabuhay. Fine. Basta kung hindi mo kayang trabaho o ayaw mo na, nagsabi ka lang, Denise, ha? Don't worry, kayang-kaya ko ang trabaho ng ship crew, Kendra. Confident na sagot niya sa kaibigan. Graduate ng Hotel and Restaurant Management si Denise sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila. Subalit sa kabila ng yaman ng kanyang pamilya, ay hindi lumaking spoiled brat si Denise. Sanay siya sa trabaho at marunong sa gawaing bahay. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Denise? Bakit kasi hindi ka na lang muna pumayag sa gusto ng daddy mo? For sure naman, engagement pa lang yun. Hindi ka pa niya ipapakasal agad. Malay mo, magustuhan mo magiging fiancé mo. Nakangusong wika ni Kendra pagkatapos punasan ng tissue ang labi nito. Kilala mo ko, Kendra. Ayoko na kinokontrol at pinapangunahan ako sa mga bagay-bagay. Kahit na magulang ko siya, walang karapatan si Dad na magdesisyon ng ganun para sa akin. Naiiling na sagot niya sa kaharap. Noon pa man ay may pagkarebelde na si Denise. Hindi siya napapasunod ng kahit na sino, kahit ng kanyang sariling mga magulang. Kaya naman hindi siya napilit ng mga ito na business management ang kursong kunin sa kolehiyo. At saka sigurado akong hindi ko magugustuhan kung sino mang Poncio Pilato yung gustong ipakasal sa akin ni Dad. Dahil ayoko sa lahat, yung lalaking sunod-sunuran sa magulang. Pagpapatuloy pa niya. Nagangat ng kilay sa kanya si Kendra. Talaga? Kahit naubod ng gwapo, Denise? Kahit nakamukha pa niya si Piolo Pascual o si Jericho Rosales. Anya na ang tinutukoy ay ang ilan sa mga celebrity crush niya. Oh well. Sana naman kasi bago ka naglayas, inalam mo muna yung pangalan ng supposed to be fiancé mo. Para at least malaman natin kung gwapo siya o tsaka. Nakangising wika ni Kendra. Muling napailing si Denise sa kaibigan bago ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos mag-lunch ay sandali pa sila nagkwentuhan ni Kendra bago sila lumabas ng restaurant. Ayon sa babae ay mag-aayos pa ito ng maleta para sa pagpunta nito sa Japan. Bibisitahin ito ang nobyo nito roon. Good luck on your first day tomorrow, Denise. Ani Kendra sa kanya. Tawagan mo agad ako kapag nagkaroon ng problema, ha? Bukas ang opisyal na sampa ni Denise sa barko at simula ng trabaho niya. Salamat, Kendra. Sagot niya sa babae bago sila tuluyang nagpaalam sa isa't isa. Dumiretso si Denise sa maliit na apartment na tinutuluyan. Pagkatapos umalis sa bahay ng ama, ay inalok siya ni Kendra na tumira sa kondo nito. Subalit mas pinili niya na maghanap ng apartment gamit ang sariling ipon. Nang gabing yun ay inayos ni Denise ang maletang dadalhin niya sa pagsampa sa barko. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa Manila Northport na ang dalaga. Hi Denise! Malaki ang ngiting bati sa kanya ni Joy. Nakasabay niya ang babae sa orientation na training. Halos kasing edad niya ito at tulad niya ay first time din ito magtatrabaho sa barko. Gumanti ang dalaga ng ngiti kay Joy. Kausap niya ang babae hanggat pag-akyat nila sa MV St. Augustine na siyang pangalan ng barkong naka-assign sa kanila.
Mabuti na lang magkasama tayo sa cabin. Ani Joy pagdating nila sa kwarto na siyang tutuloyan nilang mga empleyado ng barko. Bukod sa kanila ni Joy ay 3 babae pa ang kasama nila sa silid. Saktong 7:00 ng gabing yun ay nagsitating na ang mga pasahero ng barko. 8:00 ng gabi ang schedule ng barko paalis ng Manila Port. Good evening! Welcome to MV St. Augustine. Malaki ang itinabati ni Denise sa mga pasaherong dumadating habang hawak ang placard na may logo ng barko. Isa si Denise sa mga empleyado na na-assign sa front desk ng cruise ship. Ayon kasi sa supervisor nila ay mukha siyang approachable, bukod pa sa maganda ang ngiti niya. Nakakangalay din palang umiti ng umiti. Wika ni Denise sa isip habang patuloy sa pagbati sa mga pasaherong dumarating. Halos lagpas 30 minuto na yata siyang nakatayo sa passenger's entrance ng barko at walang humpay sa pagngiti. Ilang sandali pa ay naubos na rin ang mga pasaherong dumarating. Mula sa pagngiti ay ngumuso si Denise bago unti-unting nagbuga ng hangin. Ibinaba niya ang hawak na placard at inayos ang bahagyang nagulong bangs. Ano, nangalay ka rin sa pagngiti, Denise? Baling sa kanya ng katabing si Joy. Ito ang kasama niya sa pagbati sa mga pasahero. Ako mang sasagot na si Denise sa babae nang matanaw niya ang isang lalaking paparating. Oh my gosh, ang gwapo ni sir. Pabulong na sambit ni Joy sa kanya na tulad niya ay nasa pasaherong papalapit ang buong atensyon. Tulad ng sinabi ng katabi, matangkad at gwapo nga ang lalaki. Kumpara sa normal na pasahero ay naka-business attire ito. Subalit ang higit na nakakuha ng atensyon ni Denise ay ang mga labi nito. Tila natural na mapula yun at kay sarap halikan. Good evening, sir. Welcome to MV St. Augustine. Bati ni Denise sa lalaki nang ilang hakbang nilang ang layo nito sa kanya. Ibinalik niya ang matamis na ngiti sa mga labi. Mula sa hawak na cellphone ay bumaling sa kanya ang lalaki. Naging eksaktong sandali yun. Muntik nang mahigit ni Denise ang hininga nang magtama ang mga mata nila. Thank you, miss. Sagot ng lalaki sa baritaw ng boses bagong humiti. Napakurap si Denise kasabay ng biglang pagbilis ng tibok ng puso. Hindi lang gwapo at matangkad ang lalaki kaharap. Maganda rin at tila nakakaakit ang mga ngiti nito. You're welcome, sir. Enjoy your stay. Mabilis na sagot ni Denise nang makabawi. Muling umiti sa kanya ang lalaki bago siya nilagpasan. Subalit nakakailang hakbang pa lang ang gwapong pasahero nang bumalik ito upang kausapin ng dalaga. Can you help me locate my room, miss? Tanong kay Denise ng lalaki bago nito iabot sa kanya ang hawak na tiket. Gustong sabihin ni Denise na mayroong mga crew na nakaabang pagdating sa cabin section ng barko upang i-assist ang mga pasahero. Subalit na malaya na lang niya ang sariling tumatango sa lalaki. Sure sir, this way please. Anya sa lalaki. Hawak ang tiket nito ay iginiya niya ang pasahero patungo sa ikapitong palapag ng barko kung saan matatagpuan ang VIP room na siyang nakasaad na tutuluyan nito. Ang gwapo rin ang pangalan niya. Bagay sa kanya. Wika na din sa isip nang muling ibaba ang tingin sa tiket na hawak nito. Ayon sa papel ay Regan Salazar ang pangalan ng lalaki. Here's your room, sir. Ani din sa lalaki pagkatapos niyang buksan ang pinto ng silid. Malawak yun at elegante. Bukod sa malaking kama at ilang appliances, meron yung sariling CR at shower room. 2 lang ang VIP room na ganoon sa naturang cruise ship. At higit na mahal yun kumpara sa karaniwang pamasahe. Salamat, miss. Ngiti sa kanya ng lalaki. Itinabi nito ang maletang dala sa isang sulok ng silid. Muling naramdaman ni Denise ang tila pagsiriko ng puso niya sa ginawang pangngiti ng lalaki. You're welcome, sir. Kapag may kailangan ka, don't hesitate to approach me. I mean, kaming mga ship crew. Thank you. What is your name, miss? Denise po. Thanks again for your help, Denise. And nice to meet you. I'm Regan. Nakangiting wika nito. Napakurap ang dalaga sa ginawang pagpapakilala ng lalaki. Nice to meet you rin, Sir Regan. Sige po, maiwan na kita dito. Anya bago bahagyang yumuko na standard protocol ng mga crew na tulad niya. Wala sa sariling napahawak si Denise sa pisngi habang naglalakad pabalik sa front desk. Hindi niya inaasahan na magpapakilala sa kanya ang lalaki. Hindi lang siya gwapo, mabait pa. Nakangiting wika na Denise sa sarili. Anong pangalan ng gwapang pasahero, Denise? Tanong sa kanya ni Joy pagkabalik niya sa lobby.
Reagan. Ang yummy rin ng pangalan ha? Oh, ba't kakaiba yung kislap ng mga mata mo, Denise? Crush mo, no? Nakangiting tumango siya sa babae. Ang gwapo eh, tapos mabait pa. Mukha naman siyang single pa dahil wala siyang suot na wedding ring. Hindi makalimutan ni Denise kung paano siya muntik nang matulala nang masilaya niya ang magandang ngiti ni Reagan. Hindi naman yun ang unang beses na nakakita siya ng gwapong lalaki. Subalit yun ang unang pagkakataon na nabighani siya sa isang lalaking ngayon pa lamang niya nakita. Ano yung pinag-uusapan niyo, ha? Usisa sa kanila ng kasama nilang empleyado na si Marie. Naka-station ng babae sa snack station na halos katabi lang ng front desk. Kumpara sa kanila ni Joy, ay matagal nang magtatrabaho si Marie sa barko. May gwapong pasahero kasi, Miss Marie. Sagot ni Joy sa babae. As in, nakakapanghina ang kagwapuhan niya. Tapos itong si Denise mukhang tinamaan. Hulaan ko. Si Sir Reagan ang tinutukoy niyang gwapong pasahero, no? Nakangising wika sa kanila ng babae. Kilala mo siya, Miss Marie? Tanong ni Denise sa babae. Nakangising tumango sa kanila ang mas matandang empleyado. Oo, madalas siyang sumakay dito. Siguro 3 months ago na yung huling sakay niya. Mabait talaga yun saka tulad ng sinabi niyo, ubod ng nga ng gwapo. Madalas pala siyang sumakay ng barko, Miss Marie? Muli ay hindi napigil ang tanong ni Denise. Oo, laging VIP room ang kwarto ni Sir Reagan. Naisip ko nga na baka kakilala niyang may-ari nitong shipping line. Bahagyang napanguso si Denise sa sinabi ng kasama. Gusto niyang sabihin na hindi kakilala ng mga Valdez si Reagan, subalit pinigilan niya sarili. Walang nakakaalam sa mga kasamahang empleyado na matalik na kaibigan niya ang nag-iisang heredera ng Valdez Shipping Lines. Baka naman sea lover siya kaya mahilig siyang sumakay ng barko. Komento naman ni Joy. Nakibit balikat si Marie bago ito bumalik sa station nito. Si Denise naman ay naging abala sa pag-assist sa mga pasaherong lumalapit at nagtatanong. Habang lumilipas ang oras ay unti-unti nababawasan ng naglalakad na pasahero sa lobby ng barko. Sana next time sa bar section ako i-assign. Ang boring dito sa lobby, walang ganap. Reklamo ni Joy sa kanya pagkatapos humikap. 2:00 na ng madaling araw ng oras na yon, kaya tahimik ang parting yun ng barko. Okay na rin to, Joy. At least sumasweldo tayo kahit walang ginagawa. Sagot ni Denise sa kasama. 1 oras pa ang lumipas ay natapos na ang shift nila ni Joy. Pinalitan sila ng 2 kasamang empleyado. Dahil hindi pa inaantok si Denise, sa halip na magpahinga sa cabin ay nagpasya siyang maglibot sa barko. Nakarating si Denise sa ship deck. Mula sa parting yun ng barko ay sumalubong sa kanya ang madilim na dagat. Kalmado ang alon ng mga oras na yun. Hi, Miss Beautiful. Mula sa view ng madilim na dagat ay bumaling si Denise na nagsalita. Sumalubong sa kanya ang tila isang lasing na lalaki. Pwede ko bang makuha number mo, Miss Beautiful? Nakangising tanong ng lalaki. Tumikhim si Denise. I'm sorry, hindi kami pwedeng magbigay ng personal details namin sa mga pasahero. Formal na sagot niya sa kaharap. Sungit mo naman, miss. Number lang eh, ayaw mo pang ibigay. Humugot si Denise ng malalim na hininga para ikalma ang sarili. Wala siyang pasensya sa mga mapilit at bastos na lalaki. Subalit alam niyang hindi siya maaaring magtaray dahil empleyado siya ng mga sandaling yon. I'm sorry, sir. Hindi po talaga pwede. Sagot niya sa lalaki. Kung ganoon, samahan mo na lang ako sa kwarto ko. Come on, miss. Mag-isa lang ako dun. Painitin mo naman ang gabi ko. Nakangising wika nito bago siya pasadahan ng tingin. Tuluyang naputol ang pagtitimpi ni Denise sa sinabi ng lalaki. Bastos ka! Sikmat niya kasabay ng paglapag ng kamay sa pisngi na kaharap. Lumarawan ng galit sa mukha ng bastos na lalaki. Kusang umatras si Denise. Bago pa siya mahawakan ng lalaki, ay biglang dumating si Reagan. Itinulak nito ang lasing na lalaki dahilan upang mapaupo ito sa sahig. Kalalaki mong tao nang babastos ka ng babae. Salubong ang kilay na kastigo ni Reagan. Anong binabastos? Nagpapa-assist lang ako sa babaeng yan. Hindi pa trabaho mo naman yan, miss. Dahil empleyado ka dito. Matalim na sagot ng bastos na lalaki habang itinuturo siya. Eh kung ipatanggal kita sa trabaho, bastos ka na nga sa pasahero, nananampal ka pa. Hindi kita sasampalin kung hindi mo ako binastos.
Sige, magsumbong ka. Sasamahan pa kita kung gusto mo. Nakaangat ang kilay na sagot ni Denise sa lalaki. Bago pa makasagot ang bastos na lalaki, ay isang security personnel ng barko ang dumating at lumapit sa kanila. Ako na bahala dito, miss. Wika kay Denise ng security guard matapos nitong damputin ng lalaking ng bastos sa kanya. Nagpasalamat ang dalaga sa guard bago sila nito iwan ni Regan sa ship deck. Okay ka lang, Denise? Baling sa kanya ni Regan. Ngumiti siya kay Regan. Oo, sir. Thank you, ah. You're welcome. I'm sorry I came out late. Nakangiting umiling siya dito. Hindi naman, sir. Saka ayos lang yun. Kahit hindi ka dumating, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko sa mga ganong lalaki. Sanay na ako sa ganon. Kumunot ang noo nito. What? Don't tell me ilang beses ka nang nabastos ng pasahero. Hindi, sir. Actually, kakasimula ko palang bilang ship crew dito. Pero nung mag-aaral pa ako, madami na ako na-encounter na bastos na lalaki, kaya sanay na ako. Oo, kaya pala ngayon lang kita nakita dito sa barko. Oo, sir. Unang biyahe ko to. Bakit pala nandito ka pa sa labas, sir? Madaling araw na, ah. O kakagising mo lang? Pasimple niyang hinagod ng tingin ng lalaki. Mula sa slacks at long sleeve na suot nito kanina, ay naka-cargo shorts na lang ito at puting t-shirt. Subalit sa kabila niyon, ay hindi pa rin nabawasan ng kagwapuhang taglay ng binata. Hindi ako makatulog. Ikaw, what are you doing here? Tapos na ba ang shift mo? Oo, sir. Hindi pa rin ako makatulog kaya tumambay muna ako dito. Masarap ang hangin dito sa labas, saka nakaka-relax pag masdan ng dagat. Ngiti niya kay Regan. Mula sa mukha nito ay ibinaling niya ang tingin sa kalmadong dagat sa harap nila. You're right. Sang-ayon sa kanya ng katabi. Nakaka-relax talaga ang dagat. Kaya ba lagi kang sumasakay ng barko, sir? Baling niya sa lalaki. Nakagat ni Denise ang ibabang labi nang mapagtanto ang sinabi. Paano mo nalaman na madalas akong sumakay ng barko? Baling sa kanya ni Regan. Nakaangat ang sulok ng labi nito nang salubungin ang tingin niya. Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Denise. Nagpasalamat siya na bahagyang nadilim sa parting yun ng barko. Nabanggit lang ng kasama namin sa trabaho, sir. Kilala ka na raw ng ibang crew dahil madalas ka sumakay dito. Oo. Dito ako madalas sumakay kapag kailangan kong pumunta ng Cebu at Cagayan de Oro para bisitahin ang branch ng hotel namin doon. Hindi na nabigla si Denise nang malamang may-ari pala ng hotel si Regan. Sa suot pa lang kasi nito kanina ay malakas na ang hinala niya na isang businessman ang lalaki. Pamilyar din siya sa mamahaling brand ng suot nitong relo dahil meron ding ganoon ang daddy niya. Kung madalas ka palang pumunta sa Cebu at CDO, bakit lagi kang nagbabarko, sir? Hindi ba masyadong hassle sa tagal ng biyahe? Alam niyang para sa mga businessman na tulad nito ay mahalaga ang oras. I can't ride airplanes, Denise. Sagot ni Regan sa isang mahinang boses. Kumunot ang noo ng dalaga sa pagtataka. Bago pa siya makabagtanong sa lalaki ay muli itong nagpatuloy. My mother died in a plane crash 5 years ago. Noong unang beses kong sinubukan sumakay isang taon magkatapos niyang mawala, inatake ako ng matinding panic attack habang nasa biyahe. After that, I never tried to ride the plane again. Nanatiling nakaawang ang mga labi ni Denise hanggang sa matapos magsalita si Regan. I'm so sorry, sir. I didn't know. Na mga sandaling yun ay gusto niyang hawakan ng kamay ng binata. Alam niya ang pakiramdam ng mawala ng ina. Namatay ang ina ni Denise 10 taon ang nakalilipas dahil sa sakit nito sa puso. Isang maliit na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Regan. It's fine, Denise. Matagal na rin yun. Besides, I learned to enjoy traveling by ship. Nagagamit ko ang oras na to para magpahinga at mag-relax mula sa trabaho. Nito sa kanya. How about you? Bakit ka nagtrabaho bilang ship crew? Do you happen to love the sea? Sakto lang, sir. Wala lang talaga akong choice. Ito lang yung available na trabaho sa ngayon. Tipid siyang umiti sa lalaki bago ibinalik ang tingin sa dagat. Humawak siya sa bakal na railing at sinamyo ang sariwang hangin. Hey, be careful, baka mahulog ka. Marahang wika ni Regan. Kasunod niyon ay naramdaman niya ang marahang pagnantay ng palo nito sa likod niya na tila inaalalayan siya. Bumaling si Denise sa lalaki. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso nang sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha nito.
Don't worry, sir. Hindi naman ako basta-basta mahuhulog dito. Unless ihulog mo ako na alam ko namang hindi mo gagawin. Nakangiting wika ni Denise sa kasama. Tumikim si Regan bago inalis ang kamay sa likod niya. Still, be careful. Anito sa seryosong tono. Wala sa sariling tumango siya sa binata. Bigla kasi siyang na-distract nang mapatitig sa gwapong mukha nito. Ngayong magkalapit sila ng lalaki ay nagawa rin niyang pagmasdan ng mabuti ang mga mata nito. Akala ni Denise ay ang mga labi ni Regan ang best asset nito. Subalit ngayon ay napagtanto niyang ang mga mata ng binata ang pinakamagandang parte ng mukha nito. Malalim ang mga yon at tila nangungusap sa kanya. At habang nakatingin siya sa mga mata ng lalaking kasama, tila nais kumuwala ng puso niya sa loob ng kanyang dibdib. Denise, untag sa kanya ni Regan. Napakurap siya bago muling ngumiti sa lalaki. Thank you, sir. By the way, natural ba yung kulay ng mga mata mo? Hindi napigil ang tanong niya. Sa malapitan ay pansin niyang magkahalong kulay tsokolate at abelyana ang mga mata ng lalaki. Yes, my mother is half Spanish. Gusto pa sanang sabihin ni Denise sa lalaki na napakaganda ng mga mata nito. Subalit pinigilan na niya ang sarili. Ayaw niyang mahalata ni Regan na crush na to. Hindi ka ba halata sa lagi na yan, Denise? Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Kaya naman pala ang gwapo mo, sir. Sa huli ay hindi rin niya napigilang sabihin sa binata. Bahagyang natawa ang lalaki. Thank you, Denise. Wika nito habang nakatingin sa mukha niya. You're very pretty too, especially the way you smile. Tila lumobo ang puso ni Denise sa sinabing yun ni Regan. Nag-init din ang mga pisngi niya. Subalit bago pa man siya makasagot ay narinig niya ang boses ni Joy. Denise, nandito ka lang pala. Ano na, wala ka bang balak na matulog? Tanong ni Joy mula sa bukana ng ship deck. Natigilan ang babae nang mapansin kung sino ang kasama niya. Ay, sorry. May kausap ka pala. Hinging paumanhin nito bago agad na tumalikod at bumalik sa pinanggalingan. She's right. You should take a rest, Denise. May trabaho ka pa mamaya. Ani Regan sa kanya nang ibalik ni Denise ang tingin sa lalaki. Sumulyap si Denise sa suot ng mumurahing relo. Mag-aalas 4 na ng madaling araw. Sa totoo lang ay gusto pa niyang kausap ang lalaki. Subalit sa huli ay tumango siya kay Regan. Oo nga, kailangan ko nang matulog, sir. Ikaw din sana. Sayang naman ang malaking kama sa suite mo kung hindi mo naman gagamitin. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Don't worry, matutulog na rin ako. Come on, let's go inside. I'll walk you to your room. Ay, naku sir, hindi na. Ako ang empleyado dito, kaya nga dapat ako itong magkasis sa inyo. But you're still the girl here, Denise. Gentleman din siya. Siguro nung nagpaulan si Lord ng magandang katangian, sinalo niya lahat. Wika ni Denise sa isip. Sa huli ay hinayaan na niyang ihatid siya ni Regan sa cabin na tinutuluyan. Thank you, sir. Ani Denise sa binata pagdating sa tapat ng nakasarang pinto ng kwartong tinutuluyan kasama ng ibang empleyado ng barko. You're welcome, Denise. Sagot ni Regan. Akala niya ay aalis na agad ang lalaki, subalit may kinuha ito sa wallet at inabot sa kanya. Business card yun ng binata. Alam ko bago ka pa lang sa trabaho mo dito. But if you want to work somewhere else, you can come to my hotel. I can offer you a job. Yung sigurado kang hindi ka mababastos ng kahit na sino. Mabilis na sinulipan ni Denise ang tarheta bago ibinalik ang tingin sa lalaki. Thank you, sir. Again, you're welcome, Denise. Good night. Nakangiting sagot ng binata bago ito tuluyang tumalikod. Paghiga ni Denise sa double deck na kama ay pinagmasdan niya ang tarhetang hawak. Regan Salazar, CEO sa Salazar Group of Hotels. Mahinang basa ni Denise sa mga letrang nakasulat sa maliit na papel. Maingat na itinago ni Denise ang card sa bag niya bago natulog na may ngiti sa mga labi. Ilang oras lang ang naging tulog ng dalaga bago muling nagsimula ang shift niya. Ilang oras pang nakalipas ay dumaong ang barko sa Cebu Port na siyang destinasyon niyon. Thank you for sailing MV St. Augustine. Malaki ang ngiting wika ni Denise sa mga pasaherong palabas ng barko. Tulad kahapon, nang maubos sa mga pasahero, ay saka pa lamang lumabas si Regan. Thank you, Sir Regan. We hope to see you again. Nakangiting wika ni Denise sa lalaki pagtapat nito sa kanya. Ngumiti sa kanya ang lalaki, at tulad ng mga naunang reaksyon ng dalaga,
Bumilis ang tibok ng puso niya. Thank you, Denise. See you soon. Anito sa kanya. Sinundan niya ng tingin ng papalayong binata hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Isang araw ang nakalipas ay muling lumayag ang MV St. Augustine pabalik ng Maynila. Siguro hindi pa tapos ang business niya sa Cebu. Ani din niya sa sarili nang sa pagkakataong yun ay hindi nila naging pasahero si Regan. Sa buong durasyon ng biyahe ay hindi maalis sa isip ni Denise ang gwapong binata. Ganoon din sa mga sumunod na araw. Umaasa ang dalaga na muli niyang makikita si Regan. Subalit hindi yun nangyari. Hanggang sa 2 linggo ang matulong lumipas. I don't know why I can't get him out of my mind, Kendra. Ani din sa kaibigang si Kendra habang kausap niya sa cellphone ng babae. Ikinuwento niya rito ang tungkol kay Regan dahil hindi mawala-wala sa isip niya ang binata. Nagkaroon na ng nobyo si Denise nang nag-aaral pa siya. Subalit ngayon lang nangyari na nagkaganon siya sa isang lalaki. Kahit na wala pang isang buong araw na nakasama niya si Regan, ay tila matagal na panahon na niya ito makilala. Don't tell me na love at first sight ka sa kanya, Denise. Tanong sa kanya ni Kendra mula sa kabilang linya. I don't know if this is already love, Kendra. Sagot ni Denise sa babae. Subalit isa lang ang sigurado niya na mga sandaling yun. Yun ay gusto niyang makitang muli ang lalaki. Oh well, mukha rin namang type ka ng lega na yun, Denise. You said he called you pretty, right? At hindi ka lang niya hinatid sa cabin room. Inalo ka pa niya magtrabaho sa kanya. Pinigilan ni Denise ang mapangiti sa sinabi ng kaibigan. Tila sumikdo ang puso niya sa ideyang type siya ng binata. I really want to see him again, Kendra. What if tanggapin ko yung offer niya? What if magtrabaho nga ako sa hotel niya? Well, if that's what would make you happy, Denise, then go and work for him. Suporta sa kanya ng kaibigan. Huwag mo nang isipin yung maiiwan mong trabaho sa barko. Ako nang bahalang kumausap sa supervisor mo. Sa sinabing yun ng kaibigan ay napagdesisyon na ni Denise na ihinto ang pagtatrabaho bilang ship crew. 2 araw pagkatapos niyang bumaba sa barko, ay nagpasya siyang tawagan ng numero sa business card na ibinigay ni Regan. Good morning, Mr. Regan Salazar, Secretary speaking. Bati kay Denise ng babaeng sumalubong sa kanya sa kabilang linya. Good morning. Can I speak with Mr. Regan Salazar? Pakisabi sa kanya si Denise to, yung nakilala niyang ship crew 2 weeks ago. Wika ni Denise sa babaeng kausap. Siguro naman naaalala pa ako ni Regan. Wika ni Denise sa sarili pagkatapos sabihin sa kanya ng sekretary ni Regan na i-connect nito ang linya sa amo nito. Denise, is that you? Tila otomatikong bumilis ang tibok ng puso ni Denise nang marinig ang pamilyar na bariton ng boses ng binata sa kabilang linya pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Sir Regan, good morning. Yes po, si Denise po ito. Bati niya sa lalaki. Good morning too. What can I do for you? Kinagat niya ang ibabang labi bago nagsalita. Sir, gusto ko lang sanang itanong kung available po yung offer niyong trabaho. Umalis na kasi ako sa barko. Wait, did something happen? Tanong nito. Kahit hindi niya nakikita ang lalaki ay nahalata niya ang pag-aalala sa boses nito. Wala naman sir. Hindi lang ako kasi makatulog ng maayos sa dagat kaya nagdesisyon akong ihinto ng pagtatrabaho bilang ship crew. Pagdadahilan niya. Oh. Tila nakakaunawang sambit ni Regan mula sa kabilang linya. Yes. My offer still stands, Denise. If you're available tomorrow morning, pwede kang pumunta dito sa hotel. Hindi napigilan ni Denise ang ngiting gumuhit sa mga labi. Talaga, sir? Naku, salamat. You're welcome, Denise. I guess see you tomorrow? Yes, sir. See you tomorrow po. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan nila ni Regan, ay nagpunta siya sa branch ng hotel nito sa metro na matatagpuan sa Quezon City. Akala ni Denise ay HR manager ang sasalubong sa kanya. Subalit nabigla siya nang ihatid siya ng personal ng hotel sa opisina ni Regan na matatagpuan sa huling palapag ng hotel. Muling sumikdo ang puso ni Denise nang sa wakas ay muli niyang makaharap si Regan pagkatapos ng 3 linggo. Napakagwapo ng lalaki sa suot na long sleeve at slacks. Good morning, sir. Nakangiting bati ni Denise sa binata. Good morning, Denise. Nice to see you again. It's been almost a month, right? Ani Regan sa kanya. Pagkatapos nitong ilahad sa kanya ang bakanting sofa,
ay naupo ito sa harap niya. Yes sir. Ito nga po pala yung resume ko. Ani Denise sa lalaki sabay abot dito ng hawak niyang folder. Binuksan ni Regan ang folder at tila binasa ang dokumentong laman niyon. You've graduated Hospitality Management from Ateneo at nag-intern ka sa Mandarin Hotel sa New York? Tumikhim si Denise. Ayaw niyang magsinungaling sa lalaki, kaya napagdesisyonan niyang sabihin dito ang totoong estado niya sa buhay. I don't know if you're familiar with him but my father is a businessman named Delcio Saldivar. Nakita niyang gulat sa gwapong mukha ng kaharap. I know who Delcio Saldivar is, Denise. You're the daughter of Saldivar Construction CEO? Tipid ang ngiting tumango siya sa kaharap. Yes sir, he's my father. Kung nagtataka ka kung bakit ako nagtrabaho bilang ship crew sa kabila ng estado ng pamilya ko, yun ay dahil naglayas ako sa amin. Magtatatlong buwan na mula nang umalis ako sa poder ng daddy ko. May I know the reason why? Balak na kasi akong ipagkasundo sa anak ng kaibigan niyang businessman, sir. Ayoko sa gustong mangyari ni daddy kaya in the end, napilitan akong umalis sa pamamahay niya. Gusto ko ring patunayan kay dad na kaya kong buhayin ng sarili ko. Ilang segundong nanatiling nakatingin sa kanya si Regan na tila may malalim na iniisip. Pagkatapos ay tumikinto. Pwede ko bang malaman kung bakit ayaw mo sa gustong mangyari ng daddy mo, Denise? Hindi ka ba handang magpakasal? Or you're just simply against arranged marriage? Both, sir. Kahit na sinabi sa akin ni dad na hindi naman niya ako agad ipapakasal sa anak na kaibigan niya, hindi pa rin ako pumayag sa gusto niyang mangyari. Ayokong pinapangunahan at kinokontrol ako sa mga desisyon ko sa buhay. Magpapakasal lang ako sa lalaking mahal ko, hindi sa lalaking pinilit sa akin ng ibang tao. Tumango sa kanya si Regan at maliit na ngumiti. I understand, Denise, and I admire you for standing up against your father. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi ng kaharap. Thank you, sir. According to your resume, you interned as a receptionist in Mandarin Oriental Hotel. So I assume na okay lang sa'yo na ipasok kita bilang receptionist dito sa hotel. Nag-aalangang umiti si Denise sa lalaki. Sir, pwedeng ipasok niyo na lang ako bilang chambermaid? Ayoko sanang pumasok na receptionist dahil baka may makakilala sa akin at sabihin niyo sa dad ko. As much as possible sana, ayokong malaman ni dad kung nasan ako at saan ako nagtatrabaho. Pakiusap niya sa lalaki. Are you sure you want to be a chambermaid? You have excellent credentials, Denise. Besides, mas mababa ang sahod ng housekeeping kaysa receptionist. Ngumiti siya sa lalaki. Okay lang sa akin, sir. Don't worry, matipid naman ako. At pagdating naman sa trabaho, sanay din ako sa housekeeping duties. If that's really what you want, then you're hired for the job. Wika ni Regan. Tumayo ito at inilahad ng kamay sa kanya. Welcome to Salazar Group of Hotels, Denise. Thank you, sir. Muling nagwala ang puso ni Denise nang maglapat ang kamay nila ng lalaki. Sa kabila niyon ay napanatili niya ang ngiti sa mga labi. Nang araw din yon ay pinakilala siya ni Regan sa general manager ng hotel na siya namang nag-introduce sa kanya sa head ng housekeeping department. Kaibigan ka ni Sir Regan, Denise? Tanong sa kanya ng housekeeping manager na si Gina. Hindi po ma'am. Nagkakilala lang kami ni Sir Regan sa barko. Inalok lang niya ako na magtrabaho dito sa hotel niya. Talaga? Iminilin kasi sa akin ni Ma'am Hana na alagaan daw kita eh. Bilin daw yun ni Sir Regan. Siguro crush ka ni Sir. Nakangising wika sa kanya ni Gina. Ang ganda mo naman kasi, hindi ka bagay maging chambermaid. Hindi sigurado si Denise kung saan siya mas kinili. Sa sinabi ng babae na maganda siya, o sa sinabi nitong baka crush siya ni Regan. O siya, sumama ka sa akin at bibigyan kita ng uniform. Wika sa kanya ng manager. Pagkatapos siyang bigyan ng uniform ni Gina, ay inorient siya ng babae sa magiging gawain at oras ng duty niya. Ipinakilala rin siya nito sa mga makakatrabaho niya. Kinabukasan ay nagsimula ang trabaho ni Denise bilang chambermaid sa Salazar Hotel Manila Branch. Alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ng oras niya sa trabaho. Katatapos lang niyang maglinis ng isang kwarto na naka-assign sa kanya nang ipatawag siya ng manager na si Gina. Denise, umakyat ka sa 23rd floor. Ikaw ang na-request ni Sir Regan na maglinis ng hotel suite niya. Imporma sa kanya ng babae. Dito pa na sa hotel tumutuloy si Sir Regan, ma'am? Oo, dito siya madalas. Minsan lang siya umuwi sa mansyon ng pamilya niya sa Alabang. Nasa Cebu na rin kasi si Sir Reynaldo, yung tatay ni Sir Regan.
Sagot ng manager kay Denise. Tulak-tulak ang trolley na naglalaman ng cleaning materials. Tinungo ni Denise ang palapag kung saan matatagpuan ang suite ni Regan. Pagdating sa tapat ng pinto ay kumatok siya. Muntik nang malaglag ang panga ng dalaga nang bumungad sa kanya ang walang pang-itaas na lalaki nang buksan nito ang pinto ng hotel room nito. Bagong ligo ang lalaki at tanging slacks pa lang ang suot. Bahagya pang basa ang buhok nito na nakabagsak sa noo. Ay nako, sorry sir, hindi ko alam na nagbibihis ka pala. Paumanhin ni Denise sa binata. Mabilis niyang iniwas ang tingin bago pa siya tuluyang matulala sa magandang katawan nito. Ano ba naman tong lalaking to? Hindi lang talaga gwapo. Suki pa yata ng gym. Wika ni Denise sa isip. It's fine, Denise. Come in. Kaswal na sagot sa kanya ng lalaki. Tumikhim siya at tumango sa binata. Upang i-distract ang sarili sa nakabalandrang katawan ni Regan, ay iginala niya ang mga mata sa suite nito. Malawak yun at iba sa karaniwang hotel room. Dahil kumpleto sa gamit. Yung kwarto ka lang ang kailangan mong linisin. But do that later. Magbibihis muna ako. Maupo ka muna dyan. Wika sa kanya ni Regan bago inilihat sa kanya ang malawak na sofa. Sinunod ni Denise ang sinabi ng lalaki. Habang nakaupo sa sofa ay hindi na niya napigilan ang sariling sundan ng tingin si Regan na naglalakad pabalik sa kwarto. Ilang beses kaya siya nag-gym? Ang ganda ng back muscles niya. Kagat ang ibabang labing wika ni Denise sa isip nang maiwan siyang mag-isa sa sala. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumabas si Regan mula sa kwarto. Nakabihis na ang binata, maging ang buhok nito ay maayos na rin. Sir, lilinisan ko na yung kwarto mo? Tanong ni Denise sa lalaki. Sure, Denise. Ngiti sa kanya ng binata. Agad na pumasok ang dalaga sa silid ng hotel suite ni Regan. Subalit kumulot ang noo niya pagpasok sa loob. Ano naman kayang lilinisin ko dito sa kwarto niya? Iyang linis na. Nagtatakang tanong ni Denise sa sarili habang iniikot ang tingin sa kabuuan ng silid. Bukod sa maayos ang kama at wala siyang nakitang kahit na anong dumi sa sahig, maayos at organized din ang mga gamit na nakadisplay sa maliit na shelf. Sa kabila niyon ay nagwalis pa rin si Denise at muling inayos ang kama. Paglabas niya ng kwarto ay naabutan niya si Regan sa dining area. Nag-aayos ito ng almusal na marahil ay pina-room service nito. Sir, okay na yung kwarto niyo. Pero parang wala naman ako masyadong nilinis dahil malinis naman talaga. Imporma ni Denise sa lalaki. Bumani sa kanya si Regan. Thanks, Denise. Gumanti siya ng ngiti sa lalaki. You're welcome, sir. Trabaho ko naman yun. Sige po, mauna na ako. Wait, Denise. Join me for breakfast first. Napakorap siya sa sinabi ni Regan. Sir? Ngumiti si Regan. Samahan mo muna ako mag-breakfast. Mandalawang tao itong pinakyat kong pagkain. Hindi ko kayang ubusin ng mga to. Sumulyap si Denise sa pagkain sa mesa. Napansin niya pang 2 tao nga iyon. Hindi ba nakakahiya, sir? Nag-aalang ang tanong niya sa lalaki. Bakit ka naman mahihiya? Ay ako naman ang nag-alok sa'yo. Come on, Denise. I insist. Nag-breakfast na ako kanina bago pumasok. Pero sige, sir. Hindi ko kayang tumanggi sa grasya. Nakangiting sagot niya kay Regan. Sus, ang sabihin mo, hindi mo lang kayang tumanggi kay Regan. Wika kay Denise ng isang bahagi ng isip. Really? Anong breakfast mo kanina? Tanong ni Regan nang maupo ang dalaga sa silya kaharap nito. Tinatamad ako magluto kanina kaya bumili lang ako ng kape at pandesal, sir. Tapos pansit kanto na tinda ng may-ari ng apartment na tinutuluyan ko. Kumusta pala yung apartment na tinutuluyan mo? Is it safe? Tumango siya rito habang nilalagyan ng syrup ang pancake sa plato niya. Oo, sir. Maayos naman yung nakuha kong apartment saka mabait yung may-ari. That's good. Pero mag-iingat ka pa rin. Marami ang nagkalat ng masasamang tao, lalo na sa panahon ngayon. Anito sa tila nag-aalalang tono. Don't worry, sir. Maingat naman ako. Saka kaya ko rin ang sarili ko. Hindi may kakaila ni Denise ang kilig na nararamdaman sa dibdib sa nakikitang pag-aalala mula kay Regan. Crush nga kaya ako ni sir? Pero paano kung talagang mabait lang talaga siyang tao? Ani Denise sa isip habang nakatingin sa binata. Sir, pwedeng magtanong? Hindi napigilang wika ng dalaga sa kaharap sa gitna ng pagkain. Yeah, what is it? Tinigilan niyang mapalunok nang makita kung paano dilaan ni Regan ang ibabang labi. Grabe,
Kahit simpleng pagdila lang niya ng labi ang sexy tingnan. Natatawang ani Denise sa isip. Denise, ano yung tanong mo? Untag sa kanya ni Regan. Napakorap siya at tumikim. Ano sir? May girlfriend ka na ba? Tila nabigla si Regan sa tanong niya. Subalit mabilis na umiti ang binata. No, wala akong girlfriend. Hindi ipinahalata ni Denise ang pagdiriwang ng dibdib sa isinagot ng lalaki. Really? Bakit sir? Boyfriend material ka naman Gwapo, mayaman, tapos mabait pa. Nakakapagtaka naman na wala kang girlfriend. Bahagyang natawa ang binata. Well, thank you dahil gwapo at mabait pala ang tingin mo sa akin. Pero wala talaga akong girlfriend ngayon eh. Bakit nga sir? Don't tell me hindi ka pa nagkaka-girlfriend kasi hindi ako maniniwala dyan. I've been in a romantic relationship before, pero hindi nag-work. Nung nag-retire si Dad at ibigay niya sa akin ng pamamahala sa hotel 2 years ago, mas pinili ko mag-focus na lang dito sa hotel. Napatango siya sa lalaki. Ilang taon ka na, sir? 28. 5 years pa lang tanda niya sa akin. Ani Denise sa isip. Grabe, 26 ka lang pala nung maging CEO ka nitong hotel niyo. Ang galing mo naman, sir. Humahangang wika niya sa binata. Tipid nang umiti si Regan. I wouldn't have done it without my father's guidance. Of course, hindi rin magiging maayos ang pamamahala ko kung wala ang mga magagaling na empleyado ng hotel. Nang mga sandaling yun, pakiwari ni Denise ay tila lalong nadadagdagan ng paghanga niya sa lalaki. Wait, so bakit mo pala naitanong kung may girlfriend na ako? Tanong sa kanya ni Regan. Wala naman sir. Curious lang. Mabilis na sagot ni Denise habang pinipigilan ang pag-iinit ng mga pisngi. Aware si Denise na malaki ang paghanga niya kay Regan. Subalit habang nakikipag-usap siya sa lalaki, napagtanto ng dalaga na hindi pa siya bagay na maging nobya ng binata. Oo, maganda siya at nanggaling sa disenteng pamilya. Pero wala pa siyang napapatunayan sa buhay para tumapat sa level ni Regan. Siguro nga ay nagagandahan lang sa kanyang lalaki. Subalit duda siya kung gugustuhin itong maging girlfriend ng isang tulad niyang naglayas sa poder ng kanyang ama upang magtrabaho bilang isang chambermaid. Wala ka na bang ibang tanong sa akin? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong ni Regan. May bakas ng aliw sa tanong nito. Wala na sir. Tipid ang ngiting sagot niya. Then ako naman ang magtatanong. Kumusta ang trabaho mo dito? Sa pagkakataong yun ay lumawak ang ngiti sa mga labi niya. Okay naman sir. Ang babait ng mga kasamahan ko empleyado dito sa hotel. Kung sa bagay, hindi na nakapagtataka dahil mismong CEO namin mabait. Alam mo, sa tingin ko binubola mo na talaga ako, Denise. Tila natatawang wika sa kanya ni Regan. Hindi nga sir. Kahit nagpa-survey ka pa sa buong hotel. Nakangiting sagot niya sa lalaki. Okay. I believe you, Denise. And thank you. Nakangiti ring wika ng binata. I'm also glad to know na nag-e-enjoy ka sa trabaho mo. Bakit naman ako hindi mag-e-enjoy kung may poging CEO ako nakikita? Sagot ni Denise sa isip. Sa halip na magsalita ay ngumiti lang siya sa kaharap bago ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos mag-almusal kasama si Regan ay nagpaalam na siya dito. Salamat sa masarap na breakfast, sir. You're welcome, Denise. And next time, huwag ka na mag-breakfast bago pumasok. Sa akin ka na sumabay. Anito na muling ikinabigla ng dalaga. Hala, sir, nakakaya naman po. Baka mapagchismisan na tayo dito. It's fine. We're friends before you become my employee, right? Nakangiting sagot nito sa kanya. Napakurap ang dalaga. Hindi niya alam kung matutuwa siya o madidismaya sa sinabi ng lalaki na kaibigan ang turing nito sa kanya. Baka naman kaya mabait sa kanya si Regan ay dahil itinuturing siya nitong kaibigan at hindi dahil crush siya ng lalaki. Oh well, crush man niya ako o hindi, at least lagi ko siyang nakikita at nakakasama ngayon. Pakonsuelong wika ni Denise sa isip. Kaya naman sa huli ay tumango siya at pumayag sa sinabi ni Regan. Kinabukasan nga, pagdating ng alas 7 ng umaga, ay muling umakyat si Denise sa hotel suite ni Regan. Sa pagkakataong yun ay pinalitan niya ang bedsheet sa bedroom nito. Tulad ng sinabi ni Regan kahapon, isinabay nga siya ng binata sa almusal nito. Ganoon din sa mga sumunod na araw. Ngayon mo sabihin na hindi kayo close ni Sir Regan, Denise. Simula nung dumating ka, ikaw na lang ang lagi niyang pinapaakyat para maglinis ng suite niya. Nanunukso ang tono na wika kay Denise ng manager na si Gina.
Nasa employees lounge ang dalaga at naghahanda na para umuwi. Sabi ni Sir magkaibigan daw kami. Nakangiting wika na Denise sa babae. Talaga? Friends lang? Tila hindi naniniwalang tanong ng babae. Opo, sadyang mabait lang talaga yung si Sir Regan, ma'am. Giit niya rito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya sa babae para umuwi. Nakatayo si Denise sa labas ng hotel at nag-aabang ng masasakyang jeep nang isang kotse ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana niyon at tumambad sa kanya si Regan. Sir Regan, bati ni Denise sa lalaki. Pauwi ka na ba, Denise? Nakangiting tanong ng binata. Sumabay ka na sa akin, iahatid na kita bago ako dumiretso sa meeting na pupuntahan ko. Sigurado ka, sir? Baka mahasal ka na naman. Hindi naman. Mamayang 4:00 pa ang meeting ko. I have time to spare. Bago pa siya makasagot ay binuksan na nito ang pinto ng front seat, kaya wala nang nagawa si Denise kundi ang sumakay sa kotse. As if naman makakatanggi ka, Denise. Crush mo kaya yan? Wika sa dalaga ng isang bahagi ng isip niya. Agad na napansin ni Denise na tulad ng hotel room ng binata ay malinis ang kotse nito. Seatbelt, Denise. Untag sa kanya ni Regan. Bago pa makakilos ang dalaga ay lumapit na sa kanya ang binata para ikabit ang seatbelt nito. Bukod sa pagwawala ng puso ni Denise, ay muntik na niyang mahigit ang hininga nang makarating sa kanya ang amoy ni Regan. Sir, anong pabango mo? Hindi napigilang tanong niya sa lalaki nang paandarin nito ang sasakyan. Parang pareho kayo ng cologne ni Daddy. Bumaling sa kanya si Regan. Bahagyang nakaangat ang kilay. What? Are you saying na pang matanda ang taste ko? Ha? No, that's not what I meant, sir. Sasabihin ko sana na gusto ko yung amoy mo. Bahagyang nag-iinit ang pisngi na sagot niya sa kasama. Mahinang natawa si Regan. Don't worry, Denise. Nagbibiro lang naman ako eh. But thank you dahil nababanguhan ka pala sa akin. Napanguso siya bago ibinaling ang tingin sa binata. Ayaw niyang mapansin ng katabi ang namumula niyang muka. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa tapat ng apartment building kung saan kasalukuyang nakatira ang dalaga. Salamat sa paghatid, sir. Nakangiting wika na Denise kay Regan. Ingat ka pabalik. You're welcome, Denise. Sagot ni Regan. Sumulyap ito sa suot na relo. By the way, pwedeng makainom muna ako ng tubig? Nabigla naman si Denise, subalit agad siyang tumango sa lalaki. Oo naman, sir. Tara sa taas, ipark mo muna tong kotse mo sa gilid. Sinunod ni Regan ang sinabi niya. Pagbaba nila ng sasakyan ng binata ay iginiya niya ito sa apartment niya na matatagpuan sa ikalawang palapag ng gusali. Pasensya ka na dito sa apartment ko, sir. Maliit lang talaga to saka wala masyadong gamit. Nahihiyang wika niya sa lalaki. Upo ka muna, sir. Kuha lang ako ng tubig. Inilahad niya sa binata ang sofa set na siyang tanging laman ng sala niya. Ang kaibigang si Kendra ang nagbigay sa kanya nun. Pagbalik ng dalaga sa sala ay naabutan niyang nakatayo si Regan malapit sa pinto. Hawak nito ang doorknob at tila ini-inspeksyon yun. Tubig mo, sir. Anya sa lalaki bago inabot dito ang hawak na baso ng tubig. Salamat, Denise. Ngumiti siya at pinanood si Regan na uminom sa harap niya. Bakit kahit pag-inom ng tubig, ang sarap niyang tingnan? Palihim na wika ni Denise sa isip. Kamusta naman ang pagtira mo dito sa apartment? Hindi ka ba nahihirapan? Tanong sa kanya ni Regan pagkatapos niyang kuhanin dito ang walang lamang baso. Okay naman, sir. Maayos dito sa katahimik naman. Okay din yung landlady pati yung mga ibang tenant. Don't you get bothered here? Wala kang masyadong gamit. Anito habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ng apartment niya. Hindi naman, sir. Madalas naman ako sa trabaho eh. Yung mga importanteng appliance lang ang binili ko tulad ng washing machine at rice cooker. Sayang kasi kung bibili pa ako ng TV may cellphone naman ako. How about aircon? May aircon yung kwarto mo? Meron, sir. Isa rin yun sa binili ko kasi hindi ako sanay matulog kapag mainit. Tumangot-tango si Regan. That's good. Mabuti na rin na double lock tong apartment mo. Oo, sir. Si Kendra yung nagsuggest na ipa-double lock tong apartment dahil mag-isa lang ako. Siya pala yung best friend ko, sir. Anak siya ng owner ng Valdez Shipping Line. Siya ang dahilan kaya ako nakapagtrabaho bilang ship crew. Pagkukwento ni Denise sa binata. Huwag ka na mag-alala sa akin, sir. Sabi ko naman sa'yo kahit mag-isa ako, kayang-kaya ko ang sarili ko. Pabirong dugtong pa niya.
Ibinalik ni Regan ang tingin sa mukha niya. Well, you can stop me from worrying, Denise. Lalo na't alam ko na mag-isa ka lang dito at hindi ka naman talaga lumaki sa ganitong buhay. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso ni Denise sa sinabi ni Regan. Kahit nasabihin pa nitong nag-aalala lang ito bilang isang kaibigan, ay hindi pa rin niya maiwasang hindi kiligin. Ay, grabe naman tong bagong boss ko. Ang bait talaga. Pabirong sagot ni Denise para itago ang kilig na gumapang sa katawan niya. Don't worry sir, lagi po ako mag-iingat para hindi ka mag-worry sa akin. Inaasahan ni Denise na pabiro rin ang magiging sagot sa kanya ni Regan. Kaya nabigla siya nang umiti lang ang binata. Thank you, Denise. Napatikim tuloy ang dalaga para ikalma muli ang nawawalang puso. Sige na sir. Baka malate ka na. 4:00 yung meeting mo, di ba? 3:00 na. Ibinaba ni Regan ang tingin sa suot na relo. Well, yeah, I have to go. Thank you sa pagpapainom sa akin. Bahagya siyang natawa. Ay nako sir, tubig lang yan. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo sa paghatid sa akin. Mahina ring natawa si Regan. Well, you're welcome. I'll go ahead, okay? See you tomorrow, Denise. See you, sir. Ingat sa pagdadrive. Malaki ang ngiting sagot niya sa binata. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Denise na hindi siya makakapasok sa trabaho. Masama kasi ang pakiramdam niya nang magising, kaya napilitan siyang umabsent. Sorry po, ma'am. Wika ni Denise kay Manager Gina nang tawagan niya ito at ipaalam ang kalagayan niya. Naku, okay lang, Denise. Sagot ng babae sa kanya. Magpagaling ka, ha? Bilin pa nito nang magpaalam na siya. Kahit masama ang pakiramdam ni Denise, ay pinilit niyang gumawa ng tsaa para sa masakit na lalamunan. Nagluto na rin siya ng lugaw na siyang pagkain niya para sa araw na yon. Bigla ako tuloy na miss yung luto ni Manang Rosa. Wika ni Denise sa sarili habang kumakain ng lugaw. Si Manang Rosa ang matandang cook sa mansyon ng ama. Pagkatapos kumain at uminom ng gamot ay bumalik ang dalaga sa kwarto para magpahinga. Naalimpungatan lang siya ng sunod-sunod na pagkatok ang narinig niya. Nabigla ang dalaga nang pagbukas niya ng pinto ng apartment ay tumambad sa kanya si Regan. Sir Regan, anong ginagawa mo dito? Napakurap-kurap na tanong niya sa lalaki. Hindi pa sigurado si Denise kung talagang nasa harap niya ang binata o nag-hallucinate lang siya dala ng sakit. I heard from your manager that you're sick, Denise. Sagot ni Regan. I'm here to check on you. Sorry kung ngayon lang ako nakapunta. Nagkaroon ng emergency meeting kasama ang board kaya hindi ako nakaalis agad. Sumulyap si Denise sa wall clock na nasa dingding. Pasado 12:00 na ng tanghali. Ilang oras pala siyang nakatulog pagkatapos mag-almusal. Grabe sir, okay lang naman ako. Simpleng trangkaso lang to. Sana hindi ka na nag-abala. Anya nang papasukin ng binata sa loob. You're clearly sick, Denise. You're pale. Even your voice is slightly hoarse. Sagot ng binata. Gamit ang isang kamay ay hinawakan nito ang noo niya. See, mainit ka rin. Bahagyang naubo si Denise pagkatapos ibaba ang tingin sa ilang plastic bag na hawak nito sa isang kamay. Ano yung dala mo, sir? Pagkain at gamot. Bumili na rin ako ng prutas. Kumain ka na ba? Tumango siya sa lalaki. Sa kabila ng mainit na pakiramdam ay tila may mainit pang kamay na humaplo sa puso niya dahil sa pinapakitang pag-aalala ng binata. Oo sir, nag-almusal na ako. Kagigising ko lang ulit nung dumating ka. Mukha nga. May maliit na ngiting sagot ni Regan habang nakatingin sa mukha niya. Bigla namang nag-init ang mga pisngi ni Denise sa kahihiyan nang mapagtantaw ang itsura niya, ni hindi siya nagsuklay bago lumabas ng silid. Don't worry, cute ka pa rin naman, Denise. Nakangiting wika ni Regan nang mapansin ang reaksyon niya. Ngumuso siya sa lalaki. Sir, may sakit ako ngayon. Baka maniwala ako sa sinabi mo. Maniwala ka, kasi totoo ang sinabi ko. Bago pa makapagsalita si Denise ay hinawakan ng binata ang palapusuhan niya. Come on, samahan mo ako sa kusina mo. Ipaghahanda kita ng pagkain. Dahil sa malakas na pagwawala ng puso ni Denise, ay walang inik na nagpatianod siya kay Regan. Nakaupo ang dalaga sa pandalawahan niyang dining table habang pinapanood ang binata na kumilos sa maliit na kusina niya. Here, kumain ka na para makainom ka ulit ng gamot. Marahang wika ni Regan nang ilapag sa harap niya ang bowl ng chicken soup na dala nito. Ipinagbalat din siya nito ng prutas at iniligay yon sa hiwalay na bowl. Naramdaman ni Denise ang pag-iinit ng sulok ng mga mata
habang nakatingin sa pagkain nasa harapan. Hindi niya inaasahan na pagsisilbihan siya ng ganoon ni Regan. What's wrong? Ayaw mo ba ng chicken soup? May ibang pagkain ka bang gusto? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng binata. Bumaling si Denise sa lalaki na ngayon ay nakaupo na sa harapan niya. Walang mali, sir. Natouch lang ako. Pag-amin niya rito. Nasanay kasi ako na yung mga kasambahay lang namin na nag-aasikaso sa akin kapag may sakit ako. What about your parents? Mahinahong tanong ni Regan. Maagang nawala si mommy. 8 years old pa lang ako. Si daddy naman masyadong busy sa trabaho. Yun sigurong dahilan kung bakit lumaki akong independent sa buhay. Kahit na marami kaming kasambahay, pinili kong hindi umasa sa kanila. Pagkukwento niya. Ikaw, sir, saulong anak ka rin ba? Tipid ang ngiting umiling si Regan. May kapatid akong babae pero nasa Amerika siya. Doon siya nag-aaral. Nakaangat ang sulok ng mga labing umarko ang kilay niya. Talaga, sir? Maganda rin sigurong kapatid mo. Guwapo ka kasi eh. Humuso ang binata na tila pinipigilang mangiti. I'll show you her picture later. For now, kumain ka muna. Inabutan siya nito ng kubyertos. Ikaw, sir, kumain ka na ba? Kumain ako sa meeting kanina, so don't worry about me. Ikaw ang may sakit sa ating dalawa kaya ikaw ang dapat kumain ng mabuti. Ito na nga po, sir, kakain na po. Ani Denise. Naiilang man na pinapanood siya ni Regan, ay nagsimula siyang kumain hanggang sa maubos niya ang inihanda nito. Okay, sir. Masaya ka na siguro niyan. Pabirong tanong niya sa lalaki nang ipakita rito ang simot niyang mangkok. Very good. Nakangiting sagot ni Regan. Here, uminom ka naman ng gamot. Anito bago iniligay sa harap niya ang baso ng tubig kasama ang isang piraso ng gamot. Grabe, sir. Hindi ka lang pala magaling na CEO. May potential ka rin maging magaling na nurse. Nakangiting komento ni Denise sa lalaki pagkatapos uminom ng gamot. Ang swerte ng magiging asawa mo, sir. Imagine, gwapo ka na, mabait ka pa, tapos magaling ka pang mag-alaga. Hay nako, kung ako magiging girlfriend mo, hindi na kita pakakawalan. Itatali na kita sa akin. Baka nga pigutin pa kita kapag nagkataon eh. Madaldal ka pala kapag may sakit, Denise. Ani Regan sa dalaga. Bakas ng aliw sa gwapong mukha nito. Nag-init ang mukha ni Denise nang biglang mapagtanto ang mga sinabi sa kaharap. Sorry, sir. Epekto siguro ng gamot. Really, Denise? Kahit na paracetamol lang naman ang ininom mo? Patuyang wika sa dalaga ng isang bahagi ng isip. Don't apologize. It's fine. I find it cute actually. Nakangiting sagot ni Regan. Tila lalong nag-init ang pisngi niya sa narinig. Ay, grabe, sir. Yan ang pambobola. Bahagyang natawa si Regan. No, it's not. It's true. Anito bago seryosong tumingin sa mga mata niya. Pakiwari ni Denise ay malulusaw siya sa tinging ibinibigay sa kanya ng binata. Kaya bago pa mangyari yon ay tumikim siya at ibinaba ang mga mata sa baso ng tubig sa harap niya. Seriously, sir. Salamat sa pagpunta mo. Kahit hindi naman talaga kailangan dahil bukod sa simpleng sinot lang to, kaya ko ring alagaan ng sarili ko. Napahinto siya nang biglang mangati ang lalamunan. Inabot niya ang baso ng tubig at uminom bago nagpatuloy. Pero ayun nga, sir. Na-appreciate ko itong pagmamalasakit at pag-aalala mo. Nag-angat siya ng tingin dito at ngumiti. Gumanti ng ngiti ang lalaki. You're welcome, Denise. Come on, magpahinga ka na ulit para makabawi ka ng lakas. Ikaw, sir, uuwi ka na ba? Sumulyap ang binata sa suot na relo. Can I stay here for a while? Tapos na ang trabaho ko ngayong araw kaya pwede bang dito na lang muna ako? Saka na ako uuwi pagbaba ng lagnat mo. Sigurado ka, sir? Nabiglang tanong ni Denise sa lalaki. Okay naman ako eh. I'm pretty sure, Denise. And please stop saying okay when you're not, Ngumiti ito at iminwestra ang kamay palabas sa kusina niya. Sige na, magpahinga ka na. Ako nang bahala dito sa hugasin. Ha? Hindi na, sir. Huwag mo na pakialaman yan. Kaya ko na yan mamaya. Sa pagkabigla ng dalaga ay nag-angat ng kilay si Regan. Come on, Denise. Magpapahinga ka o tatanggalin kita sa trabaho. Hindi sigurado si Denise kung seryoso ang binata sa sinabi nito. Subalit sa huli ay napanguso na lamang siya. Grabe, sir. Huwag mo naman akong pagbantaan. Ito na, magpapahinga na po. Basta kumato ka lang kapag aalis ka na, ha? I will.
Now be a good girl and take a rest. Yes po, sir. Pigil ang ngiting sagot niya bago lumabas ng kusina. Bumalik si Denise sa kwarto at napilitang humiga. Akala niya hindi siya makakatulog dahil alam niyang nasa labas lang si Regan. Subalit agad pa rin siyang dinalaw ng antok. Pasado 5:00 na ng hapon nang muling magising ang dalaga. Paglabas niya ng silid ay nabigla siya nang makita niyang nakatulog si Regan sa sala. Nakasandal ang ulo nito sa sofa at nakahalokip-kip ang magkabilang braso. Sa halip na gisingin ang lalaki ay natagpuan ni Denise ang sariling pinagmamasdan ng mukha nito. Ang gwapo mo talaga, sir. Mahinang anas ni Denise sa walang malay na lalaki sa harap niya. Tapos ang bait-bait mo pa sa akin. Paano namang hindi ako mai-inlove sa'yo niyan? Habang patuloy nga niyang pinagmamasdan ng mukha ng kaharap, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Hindi na lang isang matinding paghanga ang nararamdaman niya para kay Regan. Mahal na niya ito. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Denise. Hindi na niya ipinagtaka pa kung bakit agad na nauwi sa pagmamahal ang damdamin niya para sa lalaki. Simula nang makilala niya si Regan, ay puro kabutihan na ipinakita nito sa kanya. At napatunayan niya na hindi lang pagpapanggap ang pinapakita nito, dahil maging ang mga empleyado ng hotel ay walang masabi sa kabaitan ng binata. Ilang sandali pang pinagmasdan ni Denise si Regan nang magpasya siyang gisingin na ito. Subalit bago pa niya magawa iyon ay nakita niyang umilaw ang screen sa cellphone nito na nasa tabi nito. Hindi niya sinasadyang mabasa ang notification ng mensaheng natanggap nito. Happy birthday, kuya. Mahinang basa ni Denise sa mga letrang nakasulat sa screen. Napaawang ang mga labi ng dalaga nang ibalik ang tingin kay Regan. Sa pagkakataong yun ay tuluyan ng nagising ang binata. Tumikim ito at umayos ng upo. Nakatulog din pala ako. Oo nga, sir. Akala ko umalis ka na pero nakatulog ka rin pala. Bahagyang nakangiting sagot niya. How are you feeling, Denise? Do you feel better? Inilapat nito ang isang kamay sa noo niya. Hindi ka na mainit. Mabuti naman. Ngumisi siya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Paano? Magaling mag-alaga yung boss ko kaya magaling din agad ako. Pabirong sagot niya sa lalaki. Kidding aside, sabi ko naman sa'yo, sir, gamot lang at pahinga ang kailangan ko. Ngumiti ang binata. I'm glad, Denise. Teka pala, sir. Birthday mo ba ngayon? Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ng lalaki. Ano, sir, nakakalat yung cellphone mo kaya aksidente kong nabasa ang notification sa screen. So, birthday mo nga? Yeah, today's my birthday. Napaawang ang mga labi ng dalaga. Grabe, sir. Birthday mo pala ngayon tapos nandito ka. Wala ka bang birthday celebration? Baliwalang mamiti sa kanya si Regan. It's fine, Denise. Hindi naman ako usually nagsiselebrate ng birthday eh. I'd rather spend this day here with you. Nag-init ang puso ni Denise sa sinabi ng lalaki. Teka sir wait lang. May kukunin lang ako sa kitchen. Dito ka muna. Iniwan niya ang lalaki sa sala at nagpunta sa kusina. Mabilis siyang kumuha ng isang piraso ng paboritong cupcake snack na madalas niyang baunin sa trabaho. Kinuha niya rin ang natirang kandila na ginamit nila ni Kendra nang i-celebrate nila ang ginawang paglipat sa apartment. Itinusok niya ang maliit na kandila sa cupcake at sinindihan yun bago yun ipinatong sa platito. Pagkatapos ay lumabas siya ng kusina. Denise? Tila hindi makapaniwalang gagad ni Regan habang naglalakad siya pabalik dito. Nakaawang ang mga labi ng lalaki at nakatitig sa kanya. Humisi siya kay Regan at mahinang kumanta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Huminto si Denise sa tapat ni Regan at inilapit dito ang hawak na cupcake. Happy birthday, sir. Make a wish and blow your candle. Saka na kita bibigyan ng totoong cake. For now, ito na lang muna. You didn't have to do this, Denise. But thank you. Ani Regan bago hinipan ng kandila sa cupcake. Nagangat ito ng tingin sa kanya. This is the first time someone did this to me. I appreciate it so much. Tila binalot ng kilig ang dibdib ng dalaga sa narinig mula sa lalaki. You're welcome, sir. Happy birthday ulit. Sorry ako yung kasama mo ngayong birthday mo. Why are you apologizing? When in fact, I'm happy that I get to celebrate my birthday with you. Masuyong sagot nito. Really, Denise, I'd rather be with you than be somewhere else. Kung may isang tao akong gustong makasama ngayong araw na to, ikaw yun at walang iba.
Napaawang ang mga labi ng dalaga. Nang mga sandaling yon, pakiwari niya ay tila sasabog ang puso niya dahil sa lakas ng tibok niyon. Ramdam din niya ang pag-iinit ng muka. Grabe naman, sir. Kung makapagsalita ka, parang crush mo ko ah. Wika niya kay Regan sa pabirong tono. Sa halip na sakyan ng biro niya ay nanatiling seryoso ang gwapong mukha ni Regan. Hindi lang kita crush, Denise. Gusto kita. Sir? Nabiglang gagad ni Denise. Wait, nagbibiro lang ako, sir ha? Bakit ang seryoso ng sagot mo? Because it's true, Denise. I really like you. Seryosong wika ng binata habang diretsong nakatingin sa kanya. I liked you since the first time I laid my eyes on you on the cruise ship. I fell in love with you the moment I saw your beautiful smile. Ever since that day, hindi ka na mawala-wala sa isip ko. Kaya naman kahit busy ako sa trabaho, nag-aanap ako ng paraan para muli akong makasakay sa barko kung nasan ka. Pero naging mabait ang tadhana dahil bago pa man yun mangyari, ikaw na mismo ang tumawag at lumapit sa akin. Nakaawang ang mga labing napaupo si Denise sa tabi ni Regan. Teka lang, sir. Totoo ba yan? Hindi ba ako nag-hallucinate lang? Sunod-sunod na tanong niya. Sir, kung joke lang yan, huwag kang magbiro ng ganyan kasi baka bumalik yung lagnat ko. Hinawakan ni Regan ng isang kamay niya habang ang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. I'm serious, Denise. Gusto kita. Gustong-gusto kita. I thought it's already obvious with the way I treated you. Nakahalata naman ako, sir. Pero syempre, ayoko mag-assume kasi mamaya mabait ka lang talaga. At saka, paano ko maiisip na magkakagusto ka sa isang tulad ko na wala pang napapatunayan sa buhay at nagtatrabaho lang bilang chambermaid sa hotel mo? Do you really think I care about your status in life, Denise? Kahit maging basurera ka pa sa kalsada, that won't stop me from falling for you, from loving you. Nang mga sandaling yun ay tila gusto nang lumabas ng puso ni Denise mula sa kanyang dibdib. Teka, sir. Pero sabi mo magkaibigan lang tayo. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng binata. Well, gusto ko munang maging magkaibigan tayo bago ako magpaalam sa'yo kung pwede kitang ligawan. Ligawan? Gusto mo akong ligawan? I'm in love with you, Denise. Ano pa bang kasunod nun kundi paniligaw, hindi ba? Nakangiti at masuyong sagot ni Regan. Ngayon nasabi ko na sa'yo ang nararamdaman ko. Formal na akong magtatanong kung pwede ba akong manligaw sa'yo. Binibining Denise. Kinagat niya ang ibabang labi. Tila ba hihimatayin siya sa kilig na nararamdaman. Binibini? Ang cute naman nun, sir. Ganyan ka ba manligaw? Nagiging makata bigla? Bahagyang natawa si Regan. Hayaan mong ligawan kita para malaman mo kung paano ako manligaw. Gustong sabihin ni Denise sa binata na hindi na nito kailangan pang manligaw dahil pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Subalit isang bahagi niya ang gustong makita kung paano manligaw si Regan. Sige, Ginoo. Pwedeng-pwede ka manligaw. Nagiinit ang mukha subalit nakangiting sagot ng dalaga. Kumislap ang mga mata ni Regan. Lumarawan ang matinding kasiyahan sa mukha nito. Yan ang pinakamagandang regalong natanggap ko ngayong karawan ko, Binibini. Sa kabila ng matinding kilig ay bahagya siyang natawa. Walang anuman, sir. Pero tama na yung malalim na Tagalog mo. Ang cute mo pero natatawa ako sa'yo. Then call me Regan, not sir. Masuyong wika nito sa mapungay na mga mata. I want to hear you call my name, Denise. Paano yan, sir? Kahit naman naliligaw ka na, boss pa rin kita. Ano na lang sasabihin ng ibang empleyado ng hotel kapag narinig nila? Then if it's only the two of us, just call me Regan. Pwede ba yun? Nakangiti siyang tumango sa lalaki. Okay, Regan. Ngumiti si Regan na tila nasiyahan sa narinig. Thank you, Denise. Gumanti siya ng ngiti sa binata. Huwag ka munang pumasok bukas ah. Masuyong wika sa kanya ni Regan nang magpaalam ito sa kanya ilang oras ang nakalipas. Ngumuso si Denise habang nakatayo sa tapat ng pinto. Paano kung gusto kong makita yung manliligaw ko? Hindi mo kailangan pumasok sa trabaho para makita mo ako. Ako ang pupunta sa'yo. Sagot nito na siyang nagpasirko sa puso niya. Talaga, sir? I mean, Regan? Hindi napigilan ang ngiting anya sa lalaki. Yeah, I'll come visit tomorrow, Denise. Tila nangangakong sambit ng lalaki bago ito tuluyang umalis. Tulad nga ng sinabi ni Regan, kinabukasan ay muli niyang naging bisita ang lalaki. Sa pagkakataong yun, bukod sa pagkain at prutas na dala nito,
ay meron din itong bouquet ng bulaklak sa isang kamay nang pagbuksan niya ito ng pinto. Hindi na itago ni Denise ang kilig nang iabot sa kanya ni Regan ang bungkos ng bulaklak. How are you feeling, Denise? Masuyong tanong ng lalaki sa kanya. Yung totoo, Regan? Kinikilig. Walang pagkukunwaring sagot niya sa lalaki. Grabe naman, may pa-flowers ka pa. Bahagyang natawa ang binata bago pumungay ang mga mata nito habang nakatingin sa mukha niya. I'm glad to know na kinilig ka, Denise. Pero mas gusto kong malaman ko kumusta ang pakiramdam mo. Hindi na ba bumalik ang lagnat mo? Nakangiting umiling siya sa binata. Okay na ako, Regan. Sabi ko nga sa'yo, pwede na akong bumalik sa trabaho eh. That's good. Ikaw, bakit ang aga mo naman? Wala kang trabaho ngayon? Meron, pero alam ko kung anong priority ko sa buhay. Peke siyang umubo para itago ang lalong pamumula ng muka. Ay nako sir, bolero ka. Seriously, Denise, hindi naman nauubos ang trabaho eh. I've been working my ass off for years. Hindi naman siguro nila mamasamain kung mag-day off din ako, di ba? Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong nito. Sabi ko nga, Regan. Sa huli ay napanguso na lang na sagot niya. Tulad kahapon, ilang oras na natili sa apartment ni Denise ang binata. Sa pagkakataong yun ay sabay silang kumain ni Regan. Habang nagpapahinga sila sa sala ay nagkwento ang binata tungkol sa pamilya nito. Ayon sa binata ay nasa Cebu ang ama nito, habang ang kapatid nito ay 5 taon nang nasa Amerika at umuuwi lang kapag Christmas season. Sigurado kang gusto mo pa rin magtrabaho bilang chambermaid? Ayaw mo na mas magaan na trabaho? Baka dahil dun kaya ka nagkasakit. Tanong sa kanya ni Regan nang mapunta sa trabaho niya ang usapan nila. Magaan lang naman yung trabaho ko, Regan. And like I said, nag-e-enjoy naman ako. Saka mo na lang ako i-promote kapag may experience na ako. For now, doon na lang muna ako sa housekeeping. Anya sa binata na walang nagawa sa sinabi niya. 2 araw pa ang lumipas at bumalik na sa trabaho si Denise. Ay nako Denise, siguradong namiss ka ni Sir Regan. Tukso sa kanya ni Manager Gina nang utusan siya nitong umakyat sa suite ng binata. Kung alam mo lang ma'am, magkasama kami ni Regan nitong mga nakaraang araw. Ngaling-ngaling isagot ni Denise sa babae. Subalit sa halip na magsalita ay ngumisi lang siya sa babae bago nagtungo sa elevator. Pagpasok sa suite ni Regan ay naabutan niya ang binata sa sofa. Nakabihis na ito para pumasok sa opisina. Sa kandungan nito ay may isang bouquet ng bulaklak. Good morning, Denise. Masuyang bati ng lalaki. Naglakad ito palapit sa kanya at inabot ang hawak na bungkos ng red roses. Agad na nag-init ang pisngi ng dalaga. Good morning, Regan. Grabe, may pa-flowers kahit dito sa trabaho. Well, I noticed how much you like the flowers I gave you the other day. Nakangiti at kibit-balikat na sagot nito. Hindi ko naman mabibitbit to palabas. Siguradong magtataka ang mga kasama ko sa trabaho kapag nakita nila to. Nakangiting sagot niya. I don't mind if everyone finds out that I'm courting you. How about you? Ayaw mo bang malaman ng ibang tao? Hindi naman sa ganun, Regan. Siyempre, ayaw ko lang na baka may maisip silang masama. Wala namang nakakaalam sa totoong estado ko sa buhay. At saka, hindi pa rin kasi ako makapaniwala na nanliligaw ka talaga. This is real, Denise. So you better get used to it. And I don't mind what other people think. Like I said the other day, kahit chambermaid ka ba o anak ng bilyonaryo, niligawan pa rin kita. Seryosang wika ni Regan bago ito masuyong umiti. Come on, let's eat breakfast. Muli ay nagwala ang puso ng dalaga sa sinabi ng binata. Teka Regan, maglilinis pa ako. Oo, naniligaw ka sa akin pero hayaan mo kung gawin ang trabaho ko. Oh, about that. You don't need to clean anything. Naglinis na ako bago ka pa dumating. Bahagyang nanliit ang mga mata niya sa sinabi ng lalaki. Wait, kaya ba laging malinis tong suite mo kasi naglilinis ka na bago pa ako dumating? Well, I'm busted, huh? Bahagyang nakangusong sagot ni Regan. But yeah, it's true. I always ask you to come here every morning because I wanted to see you. Sa sinabing yun ni Regan, ay hindi niya napigilang mapangisi. Sana sinabi mo na lang agad, sir. Naglilinis pa tuloy ako kahit wala naman akong lilinisin. Alright, I'm sorry. Bahagya ring natawang sagot ng lalaki. Can we eat now? Nakangiting tumango si Denise sa binata. Muli ay sabay silang kumain ng almusal. Nang hapong yun, paglabas ng dalaga sa trabaho,
ay inihatid siya ni Regan sa apartment niya. Ano sir, huwag mo sabihing may meeting ka rin pupuntahan ngayon kaya isasaway mo na naman ako pa uwi. Patoy ang tanong niya sa lalaki habang nasa biyahe sila. Wala akong meeting ngayon, gusto lang kitang ihatid. Dahil nililigawan mo ako? Oo, at ayokong mainitan ka o mahasal ka sa pagko-commute. Grabe naman tong maniligaw ko. Tigil ang ngiting komento niya kasabay ng muling paggapang ng kilig sa sistema. You deserve to be treated like a princess, Denise. At kahit sagutin mo na ako, hindi pa rin magbabago ang pagtrato ko sa'yo. I'd still treat you like a princess, or a queen, whichever you prefer. Parang sigurado ka nang sasagutin kita ha. Well, I can't help but feel hopeful. Lalo na nang sinabi mo na kinikilig ka sa akin. Sino bang hindi? Kahit yata ba to kikiligin sa mga paandar mo, Regan? Namumulang sagot niya na mahinang nakapagpangisi sa lalaki. Sa mga sumunod na araw ay naging regular ang paghatid sa kanya ni Regan pauwi mula sa trabaho. Pagdating ng gabi ay pinupuntahan din siya ng lalaki sa apartment upang sabay silang maghapunan. Nag-enjoy ka ba, Regan? Tanong ni Denise kay Regan habang naglalakad sila sa isang park. Sabado ng gabi ay niyaya siyang mag-date ni Regan. Sa halip na magpunta sa mamahaling restaurant, ay niyaya niya ang binata na kumain sa sikat na food park malapit sa apartment niya. Gumaling sa kanya ang lalaki at masuyong umiti. I did. Kahit saan tayo magpunta, kahit anong kainin natin, mag-enjoy ako kasi ikaw ang kasama ko. Namula ang mukha niya sa kilig. Pero nasarapan ka naman sa kinain natin, di ba? I did. Favorite ko yung calamares na madaming suka. You know, for someone like you, ang dami mong alam na street food. Ngumisi siya sa lalaki. Madalas kasi akong yayain ni Kendra na kumain ng street food. May naging manliligaw kasi siya na nag-introduce sa street food kaya nung na-addict siya, idinamay niya ako. Pagkukwento niya. Pag-uwi ni Kendra dito sa Pilipinas, ipapakilala kita sa kanya. Hanggang ngayon kasi ay nasa Japan pa rin ang kaibigan niya. Bilang manliligaw mo o boyfriend mo na? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong ni Regan. Nagmamadali ka ba, sir? Ngumiti ang binata. Hindi, Denise. Kahit na ilang taon pa akong manligaw sa'yo, okay lang sa akin. Take all the time you want, and I'll also take all the time to make you fall in love with me. Alam mo, Regan, kung kumakain lang tayo ngayon, kanina pa ako nabilaukan dahil din sa pagpapakilig mo. Sagot niya sa binata na mahinang nakapagpatawa rito. By the way, babalik pala ako sa Cebu sa Lunes. Anniversary ng hotel branch at kailangan naroon ako. Wika ni Regan. Huminto ito sa paglalakad at humarap sa kanya. Ilang araw ka doon? Isang araw lang. But I guess we won't see each other for at least 3 days, given the travel time on the ship. Napanguso siya nang maalala kung gaano katagal ang haba ng biyahe sa barko papunta sa Cebu. Bago pa makasagot ang dalaga ay muling nagsalita si Regan. Now I wish I'm capable of riding a plane. Mahinang sambit nito. Bakit naman? Para mabilis na maging biyahe at hindi kita masyadong mamiss. Anito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Okay lang yun, Regan. 3 days lang naman eh. Hinawakan nito ang kamay niya habang patuloy na nakatingin sa mukha niya na tila kinakabisado yun. I'm still gonna miss you though. Sus, masyado mo na talaga akong pinapakilig, sir ah. Alam mo ba yun? What? I'm just being honest with my feelings. Nangingiting sagot ng lalaki. Mamimiss din kita, Regan. Pag-amin ni Denise sa binata. Pero para hindi mo ako masyadong mamiss, pababaunan kita ng kiss. Pagkatapos niyang sabihin yon ay mabilis niyang hinalikan ang sulok ng labi nito. Nabigla naman si Regan, sabalit agad itong umiti. Parang lalo yata kitang mamimiss niyan, Denise. Don't worry, Regan. Pagbalik mo, baka may kiss ka ulit. Pili ang sagot niya rito bago ito inakay pa uwi sa apartment niya. Pagdating nga ng Lunes, tulad ng sinabi ni Regan kay Denise, ay wala ang binata sa hotel. Ayon sa binata ay pinili nito ang maagang biyahe ng barko pa Cebu. Kaya naman ikinabigla ni Denise nang makatanggap pa rin siya ng bulaklak mula kay Regan ng umagang yon. Ang sekretary ng lalaki ang naghatid niyon sa kanya sa trabaho. Good morning, Denise. Please don't miss me too much. Love, Regan. Basa ni Denise sa note na kasama ng bulaklak. Nililigawan ka ni Sir Regan? Nako, sabi ko na nga ba, Denise, type ka ni Sir eh. Nanunuksong wika sa kanya ni Manager Gina. Kinikilig na tumango naman siya sa babae.
Nang araw na yon, kahit na hindi nakita ni Denise ang binata, ay hindi nawala ang ngiti sa mga labi niya. Kinabukasan, hindi niya akalain na agad nakakalat ang balita na nililigawan siya ni Regan. Nang mag-CR siya bago umalis ng hotel, ay narinig niyang pinag-uusapan ng ilang empleyado ng hotel ang lalaki. Have you heard the news? May nililigawan daw si Sir Regan sa housekeeping department? Natigilan si Denise sa paglabas mula sa cubicle nang marinig ang boses na yun sa labas. Really? Si Sir Regan naniligaw ng isang chambermaid? I don't think that's true, Kat. Narinig ko sa head ng HR department may fiancé na raw si Sir Regan eh. Fiancé? Really? Sino naman? Wala naman tayong babaeng nakikitang kasama ni Sir. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso ni Denise habang patuloy na pinapakinggan ang mga boses na nag-uusap. Ipinagkasundo na raw si Sir Regan ni Sir Reynaldo sa anak ng kaibigan niyang businessman. Siyempre, alam mo naman ang mga mayayaman. Normal na sa kanila yung mga arranged marriage na yan. Kung totoo man yung sinasabi nila na may nililigawang chambermaid si Sir Regan, siguro pampalipas oras niya lang yun bago siya magpakasal. Napasandal na lang si Denise sa pinto ng cubicle nang mawala ang mga boses. Pakiwari ng dalaga ay may gumuhit na sakit sa dibdib niya sa mga narinig. Maybe he's just like you, Denise. Baka pinagkasundo rin siya ng pamilya niya sa ibang babae pero hindi siya pumayag. Wika ng rasyonal na parte ng isip niya. Trust Regan, Denise. Don't conclude anything until you talk to him. Siya lang ang makakapag-umpirma sa'yo ng totoo. Wika ni Denise sa sarili habang nakatingin sa harap ng salamin ng restroom. Saka lang siya lumabas ng cubicle nang masigurong nag-iisa na lamang siya. Sa kabila ng narinig ni Denise ay nanatili ang tiwala niya kay Regan. Sa loob ng panahong nakilala niya ang binata ay ramdam niya na totoo at sincero ang nararamdaman nito para sa kanya. At hindi yun basta-basta masisira dahil lang sa chismis na narinig niya. Nang gabing yon, naghahaponan na si Denise nang marinig niya ang katok sa pinto ng apartment. Nang buksan niya ang pinto ay hindi niya inaasahang tatambad sa kanyang ama. Dad? Nabigla si Denise nang isang yakap ang isinagot sa kanya ng ama. Denise, iha. I'm sorry. Tila may kumurot sa puso ng dalaga sa narinig mula sa ama. Dad, what are you doing here? Paano mo ako nahanap? Tanong niya sa ama nang pakawalan siya nito. Iginiya niya ang ama sa sofa. Masama ang loob ni Denise sa ama nang umalis siya sa mansyon nila. Subalit ngayong kaharap niya ang matanda na naigang pagmamahal niya para sa magulang. Matagal ko nang alam kung saan ka nakatira, iha. Sagot ng ama na ikinabigla niya. Noong umalis ka, nag-hire ako ng private investigator para sundan ka at masigurong nasa ligtas kang kalagayan. All along, alam mo kung nasan ako, Dad? Of course, iha. Pero hinayaan kita knowing na uuwi ka rin kalaunan. But you proved me wrong. Pinatunayan mo na kaya mong mabuhay kahit na wala kang suporta ko. I gotta say, I'm very proud of you, iha. And I'm sorry. Hinawakan ng ama ang kamay niya. I missed you, iha. Please come home with me. Marahang pinisil ni Denise ang palad ng ama kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. I'm sorry, Dad. I'm sorry for leaving you. And I missed you too. Pero kung ipagpipilitan mo pa rin akong ipakasal sa anak ng kaibigan mo, then I don't think sasama ako pabalik sa mansyon. Masuyong umiti ang ama. Don't worry, iha. I understand. Hindi na kita pipilitin sa gusto mong mangyari. I'll give you the freedom to choose whoever you like. Just come home with me. Really, Dad? Tumango ang ama. I promise you that, iha. You have my word. Yumakap siya sa ama. Thank you, Dad. Pero hindi ka man lang ba-curious na malaman kung sino sana ang lalaking gusto kong ipakasal sa'yo? Tanong ng ama nang pakawalan niya ito. He's a good man, iha. Baka magbago ang desisyon mo kapag nalaman mo. Umiling siya sa ama. I'm sorry, Dad. Kahit sino pang lalaking yon, hindi magbabago ang desisyon ko. I'm already in love with someone else. At siya lang ang gusto kong pakasalan, kung papalarin. Oh, then, I can't wait to meet him, iha. Makahulugan ang ngiting sagot ng ama. Nang gabing yun, nagsalo sila sa hapunan ng ama bago ito nagpaalam sa kanya. Sinabi ni Denise sa ama na sa susunod na linggo siya babalik sa mansyon. Halos 1 oras na ang nakalilipas mula nang makaalis ang kanyang ama nang muli siyang makarinig ng katok sa pinto. Dad, may nakalimutan. Nabiti ng sasabihin ni Denise nang sa halip na ama ay si Regan ang bumungad sa kanya. Regan?
Denise, hi. Masuyo ang ngiting bati sa kanya ng binata. Napakurap-kurap siya habang nakatitig sa mukha ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka agad sa Manila? I took a plane on my way back here in Manila. Sagot ng lalaki na siyang ikinaawang ng labi niya. Nag-eroplano ka? Pero hindi ka sumasakay ng eroplano? Ngumiti sa kanya si Regan. Well, I managed to ride the plane and face my fears, Denise. Bakit mo naman ginawa yun? Dahil gusto ko agad na makabalik dito. Dahil ayaw kitang mamiss ng sobra. Masuyo ang ngiting sagot nito sa kanya. Tila kumislot ang puso niya sa sinabi ni Regan. Subalit sa kabila ng nararamdamang kilig, ay hindi niya maalis ang isang bagay na bumabagabag sa kanya. Kamusta naman ang nililigawan ko? Namiss din ba ako? Nakaangat ang sulok ng labing tanong ni Regan. Subalit agad na nawala ang ngiti sa mukha ng binata habang nakatingin sa kanya. What's wrong, Denise? May nangyari ba nung umalis ako? Kinagat niya ang ibabang labi at sinalubong ang tingin ng lalaki. Kanina, narinig kong pinag-uusapan ka ng mga empleyado mo. Sabi nila may fiancé ka na raw. Totoo ba yun, Regan? Nakita niya ang pag-awang ng mga labi ng kaharap. Kasunod niyon ay napalunok ang lalaki. Let me explain, Denise. Last year sinabi sa akin ni Papa na gusto niya akong ipagkasundo sa babaeng anak ng kaibigan niya. Noong mga panahong yun, pumayag ako sa gusto niya dahil wala naman akong girlfriend. But then, bago ko pa makilala ang babaeng tinutukoy ni Papa, nakilala na kita, Denise. I immediately fell in love with you. The moment I realized I'm in love with you, sigurado na rin akong babawiin ko ang ginawa kong pagpayag sa gustong mangyari ni Papa. Kaya ba hindi mo na sinabi sa akin ang tungkol doon, Regan? Dahil umatras ka na sa kasunduan niyo ng ama mo? Tanong niya sa binata. Umiling sa kanya ang lalaki kasabay ng paghawak nito sa kamay niya. No, Denise. That's not the reason why I kept it a secret from you. Hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol sa bagay na yun dahil later on, nalaman ko na ikaw at ang babaeng gustong ipakasal ni Papa ay iisa pala. Nalaglag ang panga ni Denise sa revelasyong yun ng binata. What? Ikaw ang lalaking tinutukoy ni Dad? Kailan mo nalaman? Nung nag-apply ka sa hotel, remember that you told me who your father was? Lalo ko pang nakumpirma ang hinala ko na ikaw nga ang babaeng gustong ipakasal sa akin ni Papa, nang ikwento mo sa akin ang dahilan ng paglayas mo sa poder ng ama mo. Matagal mo na palang alam, Regan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Why did you keep that information from me? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. I'm sorry I kept it a secret from you, Denise. Nag-aalala ako na kapag nalaman mo na ako ang supposedly fiancé mo, hindi mo tanggapin ang alokong trabaho at lumayo ka sa akin. And I don't want that to happen, sweetheart. Masuyong wika ni Regan. Gusto kong makuha ang loob mo at mapaibig kita. At alam kong hindi mangyayari yun kapag sa una pa lang ay lumayo ka na sa akin. Di ba sinabi mong magpapakasal ka lang sa taong mahal mo? At yun ang ginawa ko. Gusto kong mapaibig ka para pakasalan mo ko ng hindi napipilitan. Kung nalaman ko na ikaw pala ang lalaking tinutukoy ni Dad, hindi ako lalayo sa'yo, Regan. Wika niya sa lalaki habang nakatingin sa mga mata nito. You know why? Dahil mahal na kita ng mga panahong yun. What? Really? Sa pagkakataong yun ay si Regan naman ang nabigla sa sinabi ng dalaga. Yeah, just like you. I fell in love with you the first time I saw you on that ship, Regan. Yun ang dahilan kung bakit pinili kong umalis sa barko at tanggapin ang alak mong magtrabaho dito sa hotel. Noong una, inakala ko na matinding paghanga lang ang nararamdaman ko sa'yo. Pero habang nakakasama kita, napatunayan ko na hindi lang basta paghanga, kundi pagmamahal na ang meron ako para sa'yo. Buong puso siyang umiti sa lalaking minamahal. Mahal kita, Regan. Mahal din kita, Denise. Buong pagsuyong sagot ng lalaki. Does it mean we're officially together now? Sinasagot mo na ako, sweetheart? Nakangiting nag-angat siya ng kilay. Kailangan ka ba kitang sagutin? Supposedly, fiancé naman pala kita noon pa. That's only according to our fathers, Denise. Ang gusto ko marinig ang kumpirmasyon galing sa'yo. Masuyong wika ni Regan. Oo, boyfriend na kita. At kung sakaling tanungin mo ako kung gusto ko rin magpakasal sa'yo, oo rin ang magiging sagot ko. Mahal kita, Regan. At sigurado na akong ikaw rin ang lalaking gusto kong makasama sa hinaharap. Thank you, sweetheart. I'm so happy. Hinalikan nito ang likod ng kamay niya. Mahal na mahal din kita, Denise. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. And yes,
I'd definitely ask you to be my wife one of these days. Nang pakawalan ni Regan ng kamay niya ay tinawid nito ang distansya ng mukha nila. Nagsalo sila sa isang halik ng lalaking minamahal. Oh, now I get why Dad said that earlier. Nasambit ni Denise nang maghiwalay ang labi nila ni Regan. What is it, sweetheart? At nagkaayos na kayo ng daddy mo? Masuyong tanong ng nobyo. Nakangiting tumango siya sa lalaki. Nagkaayos na kami ni Dad kanina. Apparently, alam niya ang nangyayari sa akin dahil pinapasundan pala niya ako sa private investigator niya. Bago siya umalis kanina, tinanong niya ako kung gusto ko malaman ang pangalan ng lalaking gusto niyang ipakasal sa akin. So I'm sure he knows about us, Regan. Oh, looks like he knows, Denise. Sang-ayon sa kanya ng nobyo. Nakangiting nakibit-balikat siya sa lalaki. Oh well, saka na natin yan isipin. Pwede bang maghalikan na lang muna tayo? You like my kiss? Pilyo ang ngiting gumuhit sa mga labi ni Regan. I do, so much. 2 araw pa lang tayong hindi nakita pero namiss kita agad. Malambing na sagot niya sa kaharap. Thank you, Regan. Dahil hinarap mo ang takot mong sumakay ng eroplano para makabalik agad dito. I missed you too, sweetheart, and you don't have to thank me. Handa akong harapin ang mga bagay na kinatatakutan ko. Kung kapalit naman yun ay makikita kita agad. Sagot nito bago muling sinakop ang mga labi niya. Nang gabing yun, buong pusong isinuko ni Denise sa lalaking minamahal ang sarili niya. Isang linggo ang lumipas, nang araw na bumalik si Denise sa mansyon nila, ay isinama niya si Regan upang formal na ipakilala ang binata sa ama. Daddy, I want you to meet Regan Salazar. Siya ang lalaking sinasabi ko sa iyong mahal ko, at tanging gusto kong pakasalan. Nakangiting wika ni Denise sa ama. Mahinang natawa ang ama habang nakatingin sa kanila ni Regan. Denise, anak, are you aware na ang lalaking gusto kong ipakasal sa iyo at ang lalaking iniharap mo sa akin ngayon ay iisa? Well, Dad, I just found out about it last week. Nakangusong sagot ni Denise sa ama bago bumaling kay Regan. We're really meant to be, aren't we? Baling niya sa nobyo. Kahit na hindi ako umalis sa poder ni Dad, magkikita pa rin tayong dalawa. That's what we call destiny, sweetheart. We are destined to be together. Sagot ni Regan bago siya hinalikan sa harap ng kanyang ama. Tumikim naman ang ama ni Denise. Bueno, yaman din lamang na nagtutukaan na kayo sa harapan ko. Pag-usapan na natin ang inyong kasal. We will, Dad. Masayang sagot ni Denise sa ama. Isang buwan nang lumipas ay formal na nagpropose sa kanya si Regan. Isang linggo lang matapos silang ma-engage ng binata ay naganap ang engagement party nila na dinaluhan ng kanilang pamilya, kaibigan, at ilang empleyado ng hotel. Ganoon na labang ang pagkabigla ng mga nakasama ni Denise sa trabaho nang malaman ng mga ito ang tungkol sa totoong estado ng pagkatao ng dalaga. Isang taon ang nakalipas pagkatapos ma-engage ni Denise at Regan ay naganap ang engrandeng kasal nila. 3 taon ang nakalipas mula nang ikasal ang mag-asawa ay isinilang ni Denise ang panganay na anak nila ni Regan. Pinangalanan nila itong Augustine, na isinunod nila sa pangalan ng cruise ship kung saan sila unang nagkakilalang mag-asawa. Bukod kay Augustine, ay biniyayaan pa ang mag-asawang Denise at Regan ng 2 pang anak sa durasyon ng kanilang pagsasama. Sabi nga sa quote, "When 2 people are destined to be together, don't worry, just wait. The love that you seek will come to you in the right time, the right place, and with the right person that was meant to love you the way you always wanted." Kahit pa tinanggihan ni Denise na pakasalan ang lalaking ipinagkasundo sa kanya noon, kusa pa rin silang pinaglapit ng tadhana ng lalaking iniwasan niya dahil meant to be talaga sila. Kaya naman ngayon ay masaya silang nagsasama kasama ang kanilang mga anak. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.